Kabanata 301. Pagkagising niya sa umaga ay wala na ang katabi niya. Medyo nerbyoso si Charlotte. Ngayon ay isang hindi pangkaraniwang araw. Lumipat na si Sharon, at maging ang matandang Mr. Knox ay nandito. Bilang isang lihim na manliligaw, siya ay clueless kung paano niya haharapin ang ganoong sitwasyon. Habang malalim ang iniisip niya, kumatok si Reyna sa pinto at pumasok. Aayusin na sana ni Charlotte ang magulong kama, pero pumasok na si Reyna sa kwarto na may dalang medical trolley. Bukod pa riyan, pumasok din ang dalawang kasambahay at dalawang babaeng paramedic. Labis na napahiya si Charlotte, ngunit matagal na silang nasanay dito. Sinuri ni Reyna ang kanyang pinsala at hiniling sa kasambahay na tulungan siyang maligo. Nang lumabas si Charlotte, nagpalit ng benda si Reyna. Kanina pa hinahanap-hanap ni Charlotte na maligo dahil pawisan at malagkit ang katawan niya, na siyang nagparamdam sa kanya na hindi komportable. Tinulungan siya ng mga kasambahay habang siya ay naliligo at nagpalit ng masikip na cotton dress. Paglabas niya ay naglinis na ng kwarto ang isa pang kasambahay at nagpalit ng bagong bedsheet. Inilapat ni Reyna ang gamot para sa kanya at naghanda na dalhin siya sa ospital para sa physiotherapy. Dahil doon, nagtanong si Charlotte sa mahinang boses, nandito pa rin ba si old Mr. Knox at Miss Blackwood? Nag-aalmusal sila sa ibaba, nakangiting sagot ni Reyna. Don't worry, andyan din si Mr. Knox. Ang kanyang pag-iral ang eksaktong dahilan kung bakit ako dapat mag-alala. Si Charlotte ay hindi mapakali at nabalisa. Pero anong magagawa ko? Hindi ako pwedeng manatili sa kwartong ito buong araw, tama ba? At saka, ang relasyong ito ay bunga ng kanyang palagiang panggugulo at walang kinalaman sa akin. Kung tumama sa bubong ang matandang Mr. Knox nang makita ako sa paligid at magpasyang paalisin ako at babalaan si Zachary na huwag makita ako muli, ito ay magiging isang pagpapalaya para sa akin. Sa pag-iisip nito, napabuntong hininga si Charlotte at lumabas ng silid. Miss Wind, dahan-dahan. Hayaan mo akong tulungan ka. Isang batang paramedic ang nagmamadaling hinawakan si Charlotte sa takot na siya ay madapa. Sa pagtapak sa spiral staircase, nakita ni Charlotte ang masayang pamilya sa dining room. Si Sharon ay walang pagsisikap na pasayahin ang matandang Mr. Knox at panunukso kay Zachary paminsan-minsan. Bahagyang inangat ni Zachary ang gilid ng labi niya bilang tugon sa kanya habang matamang binabasa ang isang dyaryo. Mag-almusal ka muna at basahin mo yan mamaya. Marahang kumatok sa mesa ang matandang Mr. Knox. Si Sharon naman kinakausap ka. Bingi ka ba? Kinailangan ni Zachary na ibaba ang magazine at sumulyap kay Sharon. Ano? Ang sabi ko, sabay ba tayong pumunta para sa site inspection sa hapon? Isang matamis na ngiti ang ipinukol sa kanya ni Sharon bilang sagot niya. Ito ay isang gulong-gulo na site. Mas mabuti para sa iyo na lumayo sa lugar na iyon at hilingin sa iba na pumunta ka. Pagkasabi nun ni Zachary, nakatingin siya kay Charlotte na naglalakad pababa ng hagdan. Nakaputing cotton dress at nakalugay ang magandang buhok sa balikat niya, nakikita siya nakaaya-aya at nakakapreskong. Ang tanging maliit na di kasakdalan ay ang pagkabalisa na kumikinang na malabo sa kanyang mga mata. Nalalayan siya ni Reyna papunta sa dining table dahil medyo kinakabahan siya. Gising na si Charlotte. Tumangala si Sharon na may malawak na ngiti at magiliw na tinawag siya, halika at mag-almusal ka na. Salamat, okay lang. Hindi ako nagugutom, magalang na sagot ni Charlotte. Ako, hindi na kailangan ng mga formalidad dito. Lumapit si Sharon at hinawakan ang kamay niya na nakangiti ng patuloy sa harap niya. Nawala sa kontrol ang galit ni Zachary at nasaktan ka. Bilang iyong amo, ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin sa pamamagitan na pinapasok ka pansamantala at hinahayaan kang gumaling dito. Kaya, huwag mag-alala, mag-ayos ka na lang sa bahay. Ang magarbong pananalitang ito ay hindi nakapagsalita kay Charlotte. Wala siyang ideya kung excuse ba iyon ni Zachary o naisip ni Sharon. Malinaw na malinaw sa lahat kung ano ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit gayon paman, isang matuwid na dahilan ang kailangang ibigay. At sinusubukan niyang magpakatanga.
Ang isang mas nakakatuwang katotohanan ay ang gayong hindi magandang disguise na paliwanag ay tinanggap ng lahat. Tinitigan ng matandang Mr. Knox si Charlotte mula ulo hanggang paa at sinimulan ang pagtatanong sa kanya. Ano ang pangalan mo? Charlotte. Kapansin-pansin ang pagkabalisa niya. Ilang taon ka na? Para bang ang matandang Mr. Knox ay nagtatanong sa isang kriminal. 23, mahinang sagot ni Charlotte. Balita ko secretary ka sa Divine Corporation. Totoo ba yun? Nagpatuloy ang matandang Mr. Knox sa pagtatanong. Tama yan. Tumango si Charlotte. Napag-aralan ko na ang iyong resume. Hindi ka pa nakapagtapos sa unibersidad at walang partikular na kasanayan. Inihagis ng matandang Mr. Knox ang isang tumpok ng mga dokumento sa mesa na tila mataas at malakas. Sa mga ganoong kwalipikasyon, hindi ka pa karapat-dapat na maging janitor sa Divine Corporation. Paano ka nakapasok? Ibinaba ni Charlotte ang kanyang ulo sa pangamba at hindi nang ahas gumawa ng ingay. Hindi siya nang ahas na sabihin sa kanya na si Wesley ang gumawa ng exception at nag-recruit sa kanya. Hindi rin matapang niyang isiniwalat na si Wesley ay dating subordinate ng kanyang ama at nag-recruit lang siya sa kanya dahil may masamang intensyon ito sa kanya. Ako mismo ang nag-recruit sa kanya, mahinahong sabi ni Zachary. Tumahimik ka. Ang matandang Mr. Knox glowered sa kanya ferociously. Naging kulay ube siya sa galit. Mabuti, natahimik si Zachary. Gayunpaman, hinila niya ang upuan sa tabi niya at sumenyas kay Charlotte na lumapit at umupo. Si Charlotte ay tumingin sa matandang Mr. Knox at hindi nang ahas na umupo. Sa nakikitang pagiging protective ni Zachary kay Charlotte, si Sharon ay naging berde sa selos. Umupo. Magiliw na iminuwestre sa kanya ng matandang Mr. Knox. Nang marinig lang iyon ay umupo na rin si Charlotte. Gayunpaman, ang kanyang ulo ay nakababa sa lahat ng oras, at hindi niya makuha ang kanyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. Naghain ang dalaga ng almusal para sa kanya kasama ang ilang bagong pinggan. Bilang tugon, nagsimula si Charlotte na magsalita ng mahina, okay lang. I have to go. Pinayagan ba kitang umalis? Ang matandang Mr. Knox ay humingi ng may pagmamataas. Natigilan si Charlotte at tumingin sa kanya. Dapat malaman ng lahat ang kanilang lugar. Kumuha lang ng isang slice ng tinapay ang matandang Mr. Knox sa mesa at itinapon sa harap ni Charlotte. Parang itong hiwa ng tinapay na ito ay maaari lamang maging pampagana para matikman ang iyong panlasa ngunit hindi kailanman maaaring maging pangunahing ulam. Magaling ang sabi. Si Sharon ay nagniningning sa tuwa at napalingon kay Charlotte. Tapos, syempre, para sa mga naghihirap sa slum, ang mga hiwa ng tinapay lamang ang magsisilbing pangunahing sustento. Kumunat ang noo ni Zachary pero nanatiling tahimik. Sa wakas, pagkatapos huminga ng mahabang hininga, tumangala si Charlotte kay Sharon at ngumisi. So what do you ituring ang iyong sarili bilang? Ang pangunahing pagkain sa hapagkainan ng may kaya. Hindi ba't ilang beefsteak lang iyon na naghihintay na hiwain at hiwain din? Ikaw, hindi nakapagbigay ng sagot si Sharon laban kay Charlotte. Mr. Knox, lumingon si Charlotte at tumingin sa matandang Mr. Knox habang sinasabi niya ang mga kataga at marangal. Kung ayaw munang lumitaw ang tinapay sa iyong hapagkainan, ang ginawa lang nito ay manatiling tahimik sa loob ng panaderia, at natural na mamahalin ito ng mga taong gusto nito. Ngunit ito ay isang kahihiyan na ang ilang mga tao ay inalis ito pilit na dinala dito para maging pampagana. Sa palagay ko hindi mo dapat sisihin ang tinapay. Ang lalaki na nagpumilit na dalhin ito dito ay dapat managot sa halip. Si Zachary ay nakapikit na may mapanganib at tusong kislap sa kanyang mga mata habang siya ay lumingon upang tumingin sa kay Charlotte. How dare you? Sumigaw ang matandang Mr. Knox, ipinahihiwatig mo ba na si Zachary ang gumugulo sa iyo? Walang hiya ka, hindi napigilan ni Sharon ang kanyang pagkakalmado. Hindi niya kayang kilalanin ang katotohanan na ang lalaking pinagnanasaan niya ay nangliligalig sa ibang babae. The thing is, I've never hounded him. Kinuha ni Charlotte ang pagkakataong sabihin ang kanyang paninindigan. Kung ayaw mo sa tulad ko, pwede mong hilingin sa kanya na huwag na akong hanapin sa hinaharap.
She had enough from Sharon who made everything difficult for her, insulto and bully her time at muli. At narito ang isa pang Mr. Knock. Kailan matatapos ang bangungot na ito? Kaya naman, pinilit niyang maging prangka. Nilinaw na niya ang sarili, kaya kung patuloy siyang guluhin ni Zachary, hinding-hindi niya gagawin iyon para sisihin pa. Narinig mo ba iyon? Nakatitig kay Zachary ang matandang Mr. Knock. Oo, tumango si Zachary habang kinukuha ang baso ng alak sa mesa at ininom ang lahat ng alak dito. Tapos, siya nagsimula ng walang pag-aalinlangan. Sa katunayan, ako ang nangibabaw, nanggugulo, at kumokontrol sa kanya. Ang tatlong termino ay ginamit ng magkasunod. Magkasama, sila ay tumunog ng maindayog at kahit na nabuo ang isang matingkad na larawan. Ang kanyang mga salita ay nakabigla sa lahat ng naruroon. Nakatingin sa kanya si Charlotte na parang hindi makapaniwala. Tama ba ang narinig ko? Inamin niya talaga na ginugulo niya ako sa harap ng kanyang lolo, si Sharon, at lahat ng kanyang mga nasasakupan. Wala ba siyang sense of decency? Si Charlotte ay nasa kawalan. Samantala, si Sharon ay lubos na naguguluhan. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ikaw, agad na nagdilim ang mukha ng matandang Mr. Knock. Napahawak siya sa dibdib niya at tinuro si Zachary. Ikaw ba may ideya ka ba sa sinasabi mo? Relax, lolo. Pagkaupo sa kanyang upuan, ngumiti si Zachary sa kanyang lolo. Di ba karaniwan sa mga lalaki ay may 7 hanggang 8 manliligaw sa labas? Okay lang basta ang tunay kong asawa ay isang taong ikalulugod mo. Bastos ka. Ang matandang Mr. Knock ay nanginginig sa galit. Walang imik si Sharon. Noong una, naisip niya na ang paghikayat sa kanyang ama na kumbonsihin ang matandang Mr. Knock ay magiging mas madali para sa kanya na ibaba si Zachary at mapabilis ang kanilang pagsasama. Hindi niya inasahan na ganito ang mangyayari. Kinagat ni Charlotte ang kanyang mga labi sa kawalan. Naisip niya iyon sa pagsasabi ng mga salitang iyon, ang matandang Mr. Knock ay maaasar at itataboy siya pati na rin ang pagbabawal kay Zachary na makita siya. At makakawala siya sa mga kuko nito. At gayon paman. Minamaliit niya ang demonyo sa loob ni Zachary. Lolo, huwag kang magalit. Tumayo si Zachary sa kanyang kinauupuan at naglakad para imasahe ang kanyang lolo pabalik. Kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan at huwag hayaang mapahamak ito ng iyong emosyon. Paano kung anuman nangyayari sa iyo dahil dyan? Hindi mo na makikilala ang iyong mga apo sa tuhod. Naramdaman ni Charlotte ang panginginig sa kanyang gulugod. Hindi dapat alam ng matandang Mr. Knock ang tungkol sa 3 bata. Kung hindi, tiyak na aalisin niya ang mga ito. Bastos ka. Galit na galit ang matandang Mr. Knock na binigyan ng malakas na suntok si Zachary. Huwag kang magalit, lolo. Relax. Tumayo si Sharon mula sa kanyang upuan at mabilis na pinakalma ang matandang Mr. Knock. Sabay turo kay Charlotte, it's all because of you. Hindi ka ba aalis ngayon? Bumalik sa katinuan si Charlotte at agad na tumayo para umalis. Lumapit si Reyna at inalalayan siya. Pagkatapos sumakay sa kotse, sumandal si Charlotte sa upuan na walang pag-asa ang mukha. Doon na pupunta ang aking huling pag-asa. Nangangahulugan ba ito na hindi ko na maaalis si Zachary sa buong buhay ko? Mr. Knock is also at pains to throw off this arranged marriage, that is why he's deliberately contending kasama si old Mr. Knock, sabi ni Reyna. Sa puntong ito, dapat mong panatilihin ang isang pinag-isang harapan sa kanya. Ako, binigyan siya ni Charlotte ng isang mapait na ngiti. I can't wait for him to marry Sharon as soon as possible at hayaan na umalis siya sa akin. Siya ay nagsasalita laban sa kanyang sariling kalooban nang sabihin niya iyon. Totoong sinusubukan niyang palayasin siya, ngunit ang makitang ikakasal siya kay Sharon ay hindi kung ano ang gusto niya talaga. Napakasama ng babaeng iyon. Hindi siya karapat-dapat sa kanya. Miss Wind, si Mr. Knock ay tunay na nagmamalasakit sa iyo. Hindi napigil ang mapaluhan ni Reyna. I've never seen him sa pagtrato sa sinumang ibang babae ng may pag-iisip. Naghahanap lang siya ng kasiyahan. Si Charlotte ay parehong mental at physically drained. At saka, kasama ang ganitong brutal na pag-iisip, kalimutan mo na. Pero,
Magpapatuloy na sana si Reyna nang magring ang telepono ni Charlotte. Si Mrs. Berry iyon. Mabilis niya itong kinuha. "Hello, Mrs. Berry." "Hello, I'm the calling from the Property Management Office of Apartment 1 on Happy Avenue. Ang matanda sa iyong unit ay nahimete sa harap ng pasukan ng kapitbahayan. Ikaw ba ay isang miyembro ng pamilya? Mangyaring pumunta sa Regent Clinic sa tapat ng kapitbahayan." "Oo, ako nga. Darating ako agad." Sa isang asul na funk, nagmamadaling sinabi ni Charlotte kay Reyna, "Bilis, ipadala mo ako sa Regent Clinic." "Don't worry, pupunta tayo dyan ngayon din." Agad namang sinabihan ni Reyna ang driver na pumunta sa clinic. Sa daan, kinumpirma ni Charlotte ang mga detalye ng insidente sa mga tauhan ng Property Management Opisina. Nag-grocery pala si Mrs. Berry sa umaga at nag-blackout sa elevator nung pauwi na siya. Nakita ito ng staff mula sa surveillance camera at dinala siya sa clinic. Pagkatapos magmadaling pumunta sa clinic, nakita ni Charlotte si Mrs. Berry na nakahiga sa kama at sumugod sa kanyang tabi. Mrs. Berry, dahil sa padalos-dalos niyang paggalaw ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang baywang, at bigla na lang siyang nabasag sa isang pawis. "Miss, okay ka lang?" Si Mrs. Berry ay mapotla at nawala ng lakas, ngunit nag-aalala pa rin siya tungkol kay Charlotte gaya ng dati. "Ayos lang ako." Hinawakan ni Charlotte ang kamay ni Mrs. Berry at nag-aalalang nagtanong, "Kamusta ang pakiramdam mo? Ikaw ba ay hindi komportable o mayroon kang nararamdaman?" "Medyo nahihilo ako. Baka kasi hindi ako nakatulog ng maayos kagabi." "Don't worry. Pag-uwi natin mamaya, kukuha ako ng ginger tea, at pagkatapos ng magandang pahinga, magiging maayos din ako." Tinalikuran ni Mrs. Berry ang kumot, nagbabalak na bumaba sa kama. "Umuwi na tayo, miss. Hindi ka talaga maganda kamakailan. Kailangan ka naming masuri ng maigi." Lumingon si Charlotte kay Reyna agad. "Dr. Langan, sorry sa abala ulit sa iyo. Huwag kang mag-alala, hayaan mo akong gawin ito." Kaagad, inayos ni Reyna na mailipat si Mrs. Berry sa kanyang ospital para sa komprehensibong screening ng kalusugan. Sumama si Charlotte sa kanya para magpagamot din ng sarili niyang bewang. Paulit-ulit na pinaalalahanan siya ni Mrs. Berry, "Miss, matatapos ang klase ng mga bata sa 3:30 ng hapon, pero walang tao sa bahay, kaya dapat tandaan mong bumalik ng mas maaga. Huwag kang mag-alala tungkol dito." Inihatid si Mrs. Berry sa silid ng pagsusuri habang si Charlotte ay nag-aalalang naghihintay sa labas. Lumapit ang isang paramedic at hiniling kay Charlotte na pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit tumanggi siyang umalis at iginiit na doon siya maghihintay para sa resulta ng pagsusulit ni Mrs. Berry. "Charlotte, matatagalan ang komprehensibong pagsusuri sa kalusugan. Maghihintay ka lang dito nang walang ginagawa. Tara, asikasuhin mo muna ang bewang mo," maalab na pangungumbinsi ni Reyna sa kanya. "Kailangan mong gumaling ng mabilis upang para alagaan ang pamilya mo, di ba?" "Sige." Naisip ni Charlotte na tama siya, kaya umalis siya kasama ang paramedic upang gamutin ang kanyang baywang. Nakahiga sa kama, medyo nag-aalala pa rin si Charlotte, kaya tinanong niya, "Dr. Langan, si Mrs. Berry ay dapat okay lang, di ba?" Huminto sandali si Reyna bago sumagot ng euphemistically, "To be honest, Mrs. Berry is hindi maganda ang nangyari sa kanya, kaya kailangan mong maging handa sa pag-iisip." "Ano ang ibig mong sabihin sa hindi maganda ang nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Charlotte, "May seryosong issue ba?" Ayon sa impormasyong nakuha ko mula sa Regent Clinic, binisita sila ni Mrs. Berry kamakailan at nabanggit ang tungkol sa madalas na pakiramdam ng masakit ang ulo. Hiniling sa kanya ng doktor na pumunta para sa isang komprehensibong screening ng kalusugan, ngunit sinabi niyang wala siyang oras at pupunta lang siya kapag libre siya. Gayunpaman, bago siya pumunta para sa isang check-up, siya ay nahimete sa elevator. Ito ay nagpapakita na ang kanyang mga problema sa kalusugan ay matagal na. Ipinaliwanag ni Reyna ang pangkalahatang sitwasyon kay Charlotte. Nang marinig iyon, mas nakaramdam ng kilabot si Charlotte. "I'm to be blamed for this. I've only cared about sa sarili ko at napabayaan si Mrs. Berry.
Siya ang nag-aalaga sa aking 3 anak ng mag-isa at nagtatrabaho ng husto buong araw, at wala na siyang oras na magpatingin sa doktor. Don't worry, hayaan mo na lang siyang magamot at magpagaling dito, pag-aalo ni Reyna sa kanya. Aayusin ko ang staff ng ospital para alagaan siyang mabuti. Salamat, Dr. Langon, sagot ni Charlotte na may pagkabalisa. Kapag ang resulta ng pagsusulit ni Mrs. Berry ay lumabas na, mangyaring ipaalam sa akin kaagad. Magtiwala ka, ipagamot mo muna ang sarili mo na may kapayapaan ng isip. Magkita tayo mamaya. Pagkatapos aliwin si Charlotte, umalis si Reyna para harapin ang sarili niyang negosyo. Noong tanghali, pinalabas si Mrs. Berry sa silid ng pagsusuri at ipinasok sa inpatient ward. Noon, siya ay semi-conscious at nakadrip na ang likod ng kanyang kamay ay nakakabit sa isang saline bag. Gayunpaman, medyo hindi malinaw, bumubulong pa rin siya, Mrs. Berry, nandito ako. Mahigpit na hinawakan ni Charlotte ang kabilang kamay niya. Robbie, Jamie, Ellie. Bulong-bulong pa rin si Mrs. Berry, tandaan mong kunin ang mga bata. Oo, tatandaan ko. Si Charlotte ay labis na naantig at nagkasala sa parehong oras. Kahit na nagkakasakit si Mrs. Berry, siya ay abala pa rin sa 3 bata. Ako ay lubos na may utang na loob kay Mrs. Berry. Tiningnan ni Charlotte ang oras, at maaga pa. Partikular niyang itinakda ang alarma para sa 3:00 kaso nawalan siya ng oras para sunduin ang mga bata. 3:00 ng hapon, dumating si Reyna upang hanapin si Charlotte na may isang salansa ng mga ulat sa pagsusuri at dinala siya sa isang opisinang walang tao. Pagkatapos, ibinalita niya sa kanya na si Mrs. Berry ay nakaranas ng mild stroke. Ang balita ay nakagulat kay Charlotte, at siya ay halos himatayin. Mabilis siyang hinawakan ni Reyna. Huwag kang mag-alala, pagagalingan ko siya gamit ang pinakamahusay na plano sa paggamot. Paano naging ganito? Nag-uumapo ang luha sa mga mata ni Charlotte. Mrs. Berry is such a mabait na tao, at palagi siyang magaan ang loob at masayahin. Paano siya napunta sa sakit na ito? Siya dapat ay labis na napapagod. Ako ito. Lahat ng ito ay dahil sa akin. Miss Wind, huwag kang mag-alala. Hanggat hindi pa ito ang terminal stage, may pag-asa pa, sinubukan ni Reyna para pakalmayan siya. We'll have to arrange treatment for Mrs. Berry immediately. Mas mabuting umuwi ka na at ayusin muna ang mga bata. Ipaubaya mo na sa akin ito. Dr. Langon, magkano man ang halaga nito, mangyaring tulungan akong pagalingin si Mrs. Berry. Nanginginig na pakiusap ni Charlotte, babalik ako sa araw ito para kunin ang aking ipon. Huwag kang mag-alala tungkol sa gastos. Tinapik ni Reyna ang likod ng kanyang kamay at pinaalalahanan siya, hapon na. Kukuha ako ng magpapadala sa iyo sa kindergarten at susunduin ang mga bata. It's okay, kaya ko namang pumunta doon mag-isa. Ayaw ni Charlotte na ang sinumang nagtatrabaho para sa pamilya Noct ay maging masyadong malapit sa mga bata. Tiningnan niya ang oras, at 3:30 na. Dahil doon, nagmamadali siyang lumabas ng ospital at sumakay ng taxi sa gate para bumalik sa Happy Avenue. Ang una hanggang ika-10 gusali sa Happy Avenue ay pawang mga high-end na tirahan na napapalibutan ng bakod, kung saan ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang makapasok. Kaya, ang bus ng paaralan ng kindergarten ay maaari lamang ibaba ang mga bata sa kalye at hintayin ang mga magulang na dumating at sunduin sila. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 305. Kadalasan, tuwing hapon, naghihintay si Mrs. Berry sa mga bata sa tawiran ng kalsada. Gayunpaman, sa partikular na araw na iyon, nang bumaba ang mga bata sa bus ng paaralan, wala si Mrs. Berry para makita. Robinson, Jameson, at Elisa, wala pa ba ang inyong tagapag-alaga? Si Lexie, ang guro mula sa kindergarten, ay nagtanong, kailangan niyo ba akong tumawag sa magulang niyo? Hindi na kailangan, sagot ni Robbie sa medyo mature na paraan. Ilang minuto pong dumarating si Mrs. Berry ng late kaysa sa karaniwan sa mga araw na ito. Ayos lang,
Maghihintay lang kami ng ilang sandali dito. Then you have to be good and wait here, okay? Huwag kayong gumala. Nagpatuloy si Lexi. Robinson, you're the big brother, so you have to take good care of your siblings, alright? Oo, alam ko. Huwag mag-alala, Miss Cheney. Tinapik ni Robinson ang kanyang maliit na dibdib at kumpiyansang idinagdag, aalagaan ko sila ng maayos. Good boy. Hindi na masyadong nag-isip si Lexi at pinaalis na ang school bus. Nitong mga nakaraang araw, ilang minutong na late si Mrs. Berry, at naghihintay ang school bus sa lugar hanggang sa dumating si Mrs. Berry para kunin ang mga bata. Gayunpaman, dahil doon, nagsimulang magreklamo ang ibang mga magulang dahil kailangan nilang maghintay ng mas matagal para kunin ang kanilang mga anak. Kaya naman, hindi na naglakas loob si Lexi na mag-antala pa. Sa pag-aakalang darating si Mrs. Berry para sunduin sila sa lalong madaling panahon at ito ay napakalapit sa kanilang tahanan, wala nang pag-aalinlangan si Lexi. Mabagal maglakad si Mrs. Berry. Baka nasa daan pa siya. Si Jamie ay sinipa ang mga nagkalat na lata sa tabing daan. Robbie, maglaro tayo ng isang round ng laro. Hindi. Tumingin si Robbie sa direksyon ng kanilang tahanan at nagpatuloy ng matino. Mrs. Berry hasn't been na maayos ang pakiramdam nitong ilang araw. Nakapantalon pa siya kapag naglalakad. Palaging basang-basa sa pawis ang kanyang damit sa tuwing darating siya para sunduin kami. Bakit hindi tayo umuwi sa ating sarili? Iyan ang magliligtas kay Mrs. Berry ng ilang problema. Tama si Robbie. Itinaas ni Ellie ang kanyang chubby little hand and expressed her thoughts. We're already seniors sa kindergarten. Hindi lang natin dapat isipin ang paglalaro. Kailangan nating tumulong na ibahagi kay Mrs. Berry at ang pasanin ni Mommy. Sige, pasensya na. Napayuko si Jamie dahil sa guilt. To make amends, he added, alam ko ang daan pabalik sa bahay. Kaya kung ibalik kayo, ako din. Let's go. Magkahawak kamay ang tatlong bata at humakbang pauwi habang naghuham ng ilang nursery rhymes. Nang makita sila ng ibang pedestrian, hindi nila maiwasang purihin kung gaano kaganda at kaibig-ibig ang mga bata. Nagtaka pa nga ang ilan kung kaninong anak ang mga cutie pie na ito. Sa mga unang minuto, nakatutok pa rin sila sa kanilang paglalakbay pauwi. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, sila ay naging distracted sa kanilang paligid. Si Jamie ay sumisipa ng mga maliliit na bato sa kalsada sa buong paglalakbay. Samantala, patuloy na pinagmamasdan ni Robbie ang mga sasakyang dumadaan, na sinisikap kung makita niya ang mommy nila na umuuwi pagkatapos ng trabaho. Si Ellie naman ay naakit ng isang maliit na pusa sa gilid ng kalsada. Tinuro niya ang pusa gamit ang kanyang mabilog na daliri at bumulalas, tingnan niyo. Napakaganda ng kuting na iyon. Nawala ba siya at hindi mahanap ang pauwi sa kanila? Oo, tumango si Robbie at nag-analisa ng makatwiran. Ang napakaganda at malinis na pusa ay hindi mukhang isang ligaw na hayop na pusa. Tiyak na nag-aalala ang may-ari nito. Tumingin si Jamie sa pusa at nangatuwiran. Baka may hinahanap siya para dito sa lahat ng dako. Dalhin natin siya sa pulis, mungkahi ni Ellie sa seryosong tono. Kung gayon, makakauwi na ito. Sumasang-ayon ako. Itinaas ni Jamie ang dalawang kamay bilang pagsang-ayon. Pero, hoy! Tumakbo ito sa kakahuyan, nag-aalalang bulalas ni Ellie. Agad na tumakbo si Jamie sa kakahuyan at hinabol ang kuting. Jamie, hintayin mo ako. Mabilis na tumakbo si Ellie papunta sa kanya. Mas mabagal ang kanyang mabilog na paa pagdating sa pagtakbo. Jamie, Ellie, tumigil kayo dyan. Hindi sila napigilan ni Robbie, kaya wala siyang choice kundi sundan ang kanyang mga kapatid. Huwag kayong gumala. Kung hindi, hindi tayo mahahanap ni Mrs. Berry mamaya. Ang dalawa pang maliliit na bata ay tumanggi na makinig sa kanya at nakabuntot pa rin sa pusa. Si Jamie ay tumakbo ng napakabilis at sinundan ng kuting sa kabila ng kakahuyan patungo sa ibang kalsada. Samantala, isang Rolls-Royce ang humaharurot patungo sa kanila. Nang makita ng driver ang isang batang lalaki at isang pusa sa gitna ng kalsada, gumawa siya ng emergency brake. Gayunpaman, huli na ang lahat.
Bagamat bumagal ng husto ang sasakyan ay bumangga pa rin ito kay Jamie. Ang maliit na katawan ni Jamie ay pinalipad sa himpapawid bago bumagsak ng ilang metro ang layo, pagkatapos nito ay ganap na siya ay hindi gumagalaw. Tinakpan ni Ellie ang mukha niya at napasigaw sa gulat. Jamie, Ellie, mabilis na sumugod si Robbie. Sa kotse, ang natulala na driver ay napaupo sa kanyang upuan habang mas composed ang lalaking nasa passenger seat. Nakagawa kami ng emergency brake, kaya dapat naging inertial force. Dapat maayos ang bata. Tumawag ka agad ng ambulansya. Oo, mabilis na dinale ng driver ang emergency number. Anong nangyari? Isang malalim at may edad na boses ang nagmula sa backseat. Mr. Noct, ang ating sasakyan ay tumama sa isang batang lalaki, at kami ngayon ay tumatawag ng ambulansya. Si Spencer, na nakaupo sa passenger seat, sagot niya. Jamie, nagmamadaling tumakbo si Robbie, at nang makita niya si Jamie na nakahiga, na puno ng dugo, sumigaw siya ng galit na galit, tulong. Tulong. Sob. Jamie, sob. Si Ellie ay nanginginig sa takot at humahagulgol sa gilid ng kalsada. Ibinaba ang bintana ng backseat, at lumabas ang matandang si Mr. Noct, na nakatingin sa maliit na batang lalaki na nakahiga sa gitna ng kalsada na may maraming dugo sa kanyang ulo. Hawak ng isa pang batang lalaki ang nasugatan na batang lalaki at sumisigaw ng tulong habang umiiyak ang isang batang babae sa gilid. Ang eksenang ito ay nagpabilis ng tibok ng puso ng matandang Mr. Noct. Ang matanda mismo ang bumaba sa sasakyan at naglakad papunta sa kanila gamit ang saklay. Pinasadahan niya ng kamay sa ilong ni Jamie upang suriin ang kanyang paghinga at pagkatapos ay nag-utos, huwag mo nang hintayin ang ambulansya. Dalhin ang mga bata sa kotse at pumunta kaagad sa ospital. Oo, 3:40 na ng hapon, at nasa taxi pa rin si Charlotte. Nag-aalala siya na baka may mangyari sa mga bata, kaya tinawagan niya si Lexi. Miss Cheney, may sakit si Mrs. Berry, kaya hindi niya masundo ang mga bata. Papunta na ako, please. Miss Wynne, ibinaba na ang mga bata kanina, nag-aalalang sagot ni Lexi. Mga kalahating oras na noon, ang tatlo nang ibinaba sila sa karaniwang lugar. Since si Mrs. Berry ay palaging darating makalipas ang ilang minuto nitong mga araw, naisip ko na ayos lang na maghintay muna ang mga bata doon. Hindi ko ginawa na. Sai, dapat sinabi mo sa akin kanina. Bumaba na ang mga bata sa bus. Saka nasaan sila ngayon? Dapat naghihintay pa rin sila sa drop-off point. Nagpanik si Lexi. Paulit-ulit kong pinaalalahanan sila maghintay doon at wag nang pumunta sa ibang lugar. Dapat kang pumunta doon at suriin muna. Tawagan mo ako ulit kung meron man anumang mali. Sige, kakausapin kita mamaya. Hinimok ni Charlotte ang driver na magmaneho ng mas mabilis. Sa wakas, naabot na niya ang drop-off point ng 3:50 ng hapon. Pagkababa niya ng sasakyan, nataranta siya. Nasaan ang mga bata? Wala nang makita na mga bata doon. Sa pag-aakalang maaaring naglalaro sila sa kalapit na kakahuyan, mabilis na sumugod si Charlotte sa kakahuyan, ngunit hindi pa rin niya mahanap ang mga ito. Sa pagpapabaya sa pananakit ng kanyang likod, tinungo niya ang daan pauwi at hinanap ang kanyang mga anak habang tumatawag, Robbie, Jamie, Ellie. Gayunpaman, walang sagot. Siya ay labis na nababalisa, ngunit may bakas pa rin ang pag-asa sa loob niya habang iniisip niya ang mga bata, baka nakarating na sa bahay. Ang tatlong batang ito ay napakatalino, at lahat sila ay alam ang daan pauwi. Bukod, kasama si Robbie sa paligid, dapat walang problema. Pagdating ni Charlotte sa unit niya, walang tao maliban kay Fifi, na lumipad palabas para salubungin siya pauwi. Mommy, Fifi, nakita mo na ba sina Robbie, Jamie, at Ellie? Nag-aalalang tanong ni Charlotte. Hindi, umiling si Fifi sa kanyang maliit na ulo. Nadurog ang puso ni Charlotte, ngunit umaasa pa rin siya. Tumakbo siya sa bawat silid habang tinatawag sila, Robbie, Jamie, Ellie, bilasan niyo at lumabas na kayo. Huwag niyong takutin si Mommy. Lumabas na kayo. Ginaya ni Fifi si Charlotte at sumigaw siya.
Sa kabila noon, wala pa ring bakas ng tatlong bata. Sa sandaling iyon, labis na nag-aalala si Charlotte na nagsimula na siyang pawisan ng husto. Hinawakan niya ang kanyang nasugatan na baywang at hingal, sinusubukang pakalmayan ang sarili. Mamahinga, huminahon. Kailangan kong kumalma. Walang magiging problema dahil napakatalino nila. Marahil, nagsasaya lang sila sa kapitbahayan. Kung tutusin, napakapaglaro nila. Napakaraming palaruan at pasilidad sa loob ng kapitbahayan. Bukod dito, may iba pang mga bata na nandito. Dapat naglalaro sila sa labas. Dinala ni Charlotte si Fifi at nagpatuloy sa paghahanap sa kanila sa kapitbahayan. Samantala, siya ay tumawag sa tanggapan ng pamamahala ng ari-arian at nagtanong kung nakita nila ang kanyang mga anak. Nang malaman ng property management na nawawala ang kanyang mga anak, nagpadala sila ng ilang tao para matulungan siyang hanapin sila kaagad. 20 minutes to 7 na. Ang madilim na kalangitan ay natatakpan ng ilang maliliit na bituin ng lumubog ang gabi. Gayunpaman, wala pa rin ang mga bata. Hindi na napigilan ni Charlotte ang kanyang emosyon. Tinakpan niya ang kanyang bibig, at nagsimula na siyang umiyak. Sinisi niya ang sarili dahil hindi siya nakauwi ng maaga. Kahit na si Mrs. Berry ay nakahiga sa kama ng ospital, paulit-ulit niyang pinaalalahanan ako na huwag kalimutang sunduin ang mga bata. At the end of the day, nagulo pa rin ako. Kinasusuklaman niya ang katotohanan na siya ay walang kakayahan. Hindi niya kayang alagaan at protektahan si Mrs. Berry at ang kanyang sariling mga anak. Wala akong magawang tama, wala akong silbi. Miss Wynne, huwag ka munang sumuko, pang-aaliw sa kanya ng staff sa Property Management Office. Nako, hinahanap pa rin sila ng mga kasamahan namin. Kung hindi namin sila mahanap bago mag-alas 8, tatawag kami ng pulis. Tumawag ng pulis. Biglang naisip niya na posibleng kinuha ang kanyang mga anak. Baka si Sharon, o ang matandang Mr. Knock. Marahil ito ay ang mga White. Natarante si Charlotte kaya nagmamadali siyang tumawag sa pulis. Sa ospital, labis na nagulat si Ellie, at bukod pa riyan, matagal na siyang umiiyak, na nagresulta sa tonsillitis. Dahil doon, hindi niya napigilan ang pagsusuka at pag-ubo. Nahulog pa siya sa isang lagnat. Agad na tinawag ng matandang si Mr. Knock ang pediatrician para dalhin siya para sa paggamot. Samantala, nakatayo si Robbie sa bakana ng emergency room at naghihintay sa pangamba. Matagal nang dinala si Jamie sa emergency room noon, nanginginig na siya. At nang makita niyang nagkasakit din si Ellie ay lalo siyang nalungkot. Hinawakan niya ang kamay ni Ellie at naniniguro sa kanya, "Ellie, huwag kang matakot. Nandito si Robbie. Puprotektahan ka ni Robbie, kaya huwag kang mag-alala." Nang maglaon, ipinadala si Ellie para sa paggamot habang si Robbie ay nakaugat pa rin sa lugar na tulala. Hanggang sa makarinig siya ng mga ingay mula sa likuran ay natauhan siya at bumalik para maghintay sa labas ng emergency room. Ikinuyom niya ang kanyang maliliit na kamao at nakasimangot habang ang malaki at matingkad niyang mga mata ay nakatutok sa pulang ilaw sa labas ng emergency room. Pinagmasdan ng matandang Mr. Knock si Robbie ng may kabaitan. Ang maliit na batang ito ay napakalmado at composed habang siya ay nahaharap sa ganitong kalamidad sa murang edad na ito. Kahit nanginginig na siya sa takot, sinubukan niya pa ring protektahan ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at pakalmayan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Hindi maiwasan ng matandang Mr. Knock na alalahanin ang panahon noong bata pa si Zachary at naroon ang kasawian sa pamilya. Ang 6 na taong gulang na si Zachary ay tulad ng batang ito sa kanyang harapan, sinusubukan ng kanyang makakaya upang manatiling kalmado at matatag. Sa pagtingin sa batang ito, medyo naantig ang matandang Mr. Knock at marahan siyang inaliw, "Bata, huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang kapatid mo." Lumingon si Robbie at tinitigan siya. "Kamukha mo ang apo ko noong bata pa siya." Pinag-aralan ng matandang Mr. Knock ang mukha ni Robbie ng maingat. Kahit 40% lang ang features mo, ang expression at comportment mo ay eksaktong pareho. Tumalikod si Robbie at nagpas siyang hindi siya pansinin. Kahit ang matigas na paraan ng pag-arte mo ay pareho. Pansamantalang nagtanong ang matandang Mr. Knock,
Ikaw ba at ang iyong mga kapatid ay triplets? Bakit ngayon ka pa nasa mood para pag-usapan ang lahat ng ito? Hindi na nakatiis si Robbie at sumagot. Kahit walang traffic light sa kalsada, may tawiran pa rin. Tsaka nasa loob ng residential area. Ayon sa batas trapiko, dapat ay mabagal kayo. Nilabag ng iyong driver ang batas trapiko para sa hindi paggawa nito at kahit natamaan ang aking kapatid. Sa makatuwid, kailangan mong harapin ang legal na kahihinatnan para doon. Iginagalang ko na ikaw ay isang matanda na at ipinadala mo kami sa ospital pagkatapos ang aksidente, kaya pinipigilan ko ang aking init ng ulo. Ngunit narito ka, hindi nakakaramdam ng pagkakasala, at kahit na nagsimulang makipagkwentuhan sa akin. Kasuklam-suklam. Gaanong kabastos. Ang subordinate sa gilid ay may panunumbat sa mahinang boses. Si Mr. Knock, na nangingibabaw sa buong buhay niya, ay muling nasabihan sa unang pagkakataon. Ay, hindi pala. Kinausap din siya ni Mr. Zachary sa ganoong paraan noong bata pa siya. Upang maging tumpak, ito ang unang pagkakataon na kinausap ng ganito ang matandang Mr. Knock ng ibang tao maliban sa kanyang apo. At ito ay isang 3 taong gulang na bata. Kumunat ang noo ng matandang Mr. Knock at sinamaan ng tingin ang kanyang nasasakupan. Naunawaan ng nasasakupan ang kanyang intensyon at walang salita na umatras sa mas malayong lugar. May nasabi ba akong mali? Tanong ni Robbie sa marangal na paraan. Huwag mong isipin na ikaw ay kilala at nakahihigit dahil lamang sa pagmamayari mo ng isang marangyang sasakyan. Sinabi sa akin ng mommy ko na ang lahat ay pantay-pantay, at ang mga hindi gumagalang sa iba ay hindi karapat-dapat na igalang din. Magaling ang sabi. Hindi nagalit ang matandang Mr. Knock at sa halip namula siya. Nakakamangha na isang 3 taong gulang na bata ay maaaring magsalita ng may lohikal na kahulugan. Galit na galit si Robbie, mukhang galit na batang oso habang ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang. Huwag kang mag-alala, nagtanong na ako sa doktor. Magiging maayos din ang kapatid mo. Hinikayat siya ng matandang Mr. Knock. Ako ay tiyak na managot sa bagay na ito. Sabihin sa akin ang numero ng iyong ama, at ipapadala ko ang aking mga tao upang ipaalam na pumunta siya at pag-usapan ang kabayaran. Kausapin mo lang ako. Mas naging solemn na at walang awa ang mukha ni Robbie. Napag-aralan ko na ang batas, at lalo akong pamilyar sa mga nauugnay sa pang-araw-araw na buhay. Kaya huwag mo akong subukang lokohin. Sa pagkakataong iyon, iniisip ni Robbie na protektahan ang kanyang mommy, na walang alam sa batas. Paano kung dumating siya at malinlang ng tuso at tusong matandang ito? Kaya naman, mas mabuting pag-usapan niya ito sa akin. Hahaha, kawili-wili. Tumawa ang matandang Mr. Knock. Kung gayon, sa iyong opinyon, paano ko dapat bayaran ikaw? Una, kailangan kong tiyakin na ang aking kapatid ay talagang maayos. Galit na tumingin sa kanya si Robbie. Magiging kayo lang at bibigyan ako ng pagkakataong pag-usapan ang mga detalye ng kabayaran kapag ligtas at maayos na ang aking kapatid. Kapag may nangyari sa kanya, didimande talaga kita. Mayroon kang napakalinaw at organisadong pangangatwiran. Ang matandang Mr. Knock ay tumango bilang pagsang-ayon. Wala ako sa mood makipag-usap sayo. Manahimik ka na lang at huwag mo akong pakialaman. Pagtalikod, hindi na pinansin ni Robbie ang matandang Mr. Knock. Habang tinitingnan niya si Robbie, mas humanga ang matandang Mr. Knock sa kanya. Nagtataka siya sa kanyang puso kung kailan siya magkakaroon ng apo sa tuhod. Kung kasing talino lang sana ang magiging apo ko sa tuhod ng bata dito. Kinuha ang pagkakataon habang papunta siya sa banyo, palihim na hiniram ni Robbie ang telepono ng isang nurse para gawin ang isang tawag kay Charlotte. Gayunpaman, naka-off ang telepono ni Charlotte. Pagkatapos, tumawag muli si Robbie kay Mrs. Berry, ngunit naka-off din ang kanyang telepono. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkabalisa ngunit matiyagang naghintay. Samantala, si Charlotte ay gumagawa ng ulat ng pulisya sa istasyon ng pulisya. Nagsampa ng kaso sa pulis at sinabi sa kanya na umuwi at maghintay ng mga update.
Gayunpaman, hindi mapakali si Charlotte kaya gusto niyang sumama sa pulisya sa paghahanap ng kanyang mga anak. Bilang tugon, sinabi ng pulis sa kanya, "Alam kong nababalisa ka ngayon, ngunit mayroon kang ilang mga pinsala sa iyong katawan. Kaya naman, ang pagsama mo sa amin ay makakaantala lamang ang aming trabaho. Ang mga detalye na iyong ibinigay ay sapat na. Talagang gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan kang mahanap ang iyong mga anak. Kaya magpahinga ka muna sa bahay at panatilihing naka-on ang iyong telepono. Tatawagan ka namin kapag may balita na kami." Ang kanyang mga salita ay nagpaalala kay Charlotte na ang kanyang telepono ay naubusan na ng baterya. Upang maiwasan ang paghadlang sa mga pulis, maaari lamang siyang sumakay ng taxi pauwi. Pagkapasok niya sa kanyang bahay, hindi niya sinasadyang tumawag, Robbie, Jamie, Ellie. Gayunpaman, walang tao sa bahay maliban kay Fifi, na mahinang sumagot ng, "Mommy." Biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Charlotte at halos sumabog sa kanyang mga pisngi. 5 oras na ang lumipas mula nang mawala ang mga bata, at wala pa ring balita sa kanila. Halos mabalisa si Charlotte sa kawalan ng pag-asa. Hinatak ang sarili niyang sugatang katawan sa kwarto, ikinonekta niya ang kanyang telepono sa charger at nagpatuloy sa pagpapakain kay Fifi ng pagkain at tubig. Na parang nararamdaman niya ang kalungkutan ni Charlotte, sinapo ni Fifi ang kanyang maliit na ulo sa pisngi ni Charlotte at sabi, "Mommy, don't cry. Mommy, don't cry." Binaliwala ni Charlotte ang pagpapatahimik habang siya ay lalo pang umiyak. Lumingon siya para tingnan ang family picture na nakasabit sa dingding. "Fifi, saan ba nagpunta sina Robbie, Jamie, at Ellie? Kinidnap ba ng mga masasamang tao?" Bad guys, inulit ni Fifi ang dalawang salita. Biglang naisip ni Charlotte si Zachary. Siya kaya ang kumuha ng mga bata. Ang mga salitang sinabi ko bago umalis sa tirahan ng mga knock, nakagalit ba ito sa kanya? At dahil lang doon, kukunin niya ang mga anak ko. No way. Sinira ng matinis na tunog ng kanyang telepono ang kapayapaan sa bahay. Tumayo si Charlotte at sumugod sa loob ng kwarto niya agad. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya sinasadyang mauntog ang kanyang baywang sa dingding, at ito ay lalong masakit na parabang nabali ang kanyang mga buto. Ngunit nilabanan niya ang sakit at nagmamadaling kinuha ang kanyang telepono mula sa kama. Ang tawag ay galing kay Zachary. "Hello," sagot niya. "Nasaan ka?" tanong ni Zachary. "Zachary, inagaw mo ba ang mga anak ko?" Naghihisteryosong tanong sa kanya ni Charlotte. "Anong kalokohan ito?" Malamig na sagot ni Zachary. "Bakit ko kikidnapan ang mga anak mo?" Natigilan si Charlotte sa sagot nito bago ito mabilis na bumalik sa katinuan. Hindi, wala lang. Alam niya na bagamat brutal ang ugali ni Zachary, siya ay isang lalaking hindi makikipaglaro sa dirty tricks. Ganyan ang kanyang malakas at tapat na karakter. Sa totoo lang, hinamak niya ang gayong mga panlilinlang. Kung siya ang kumuha ng kanyang mga anak, inamin na niya ito bago pa man siya nagtanong. Dahil natigilan siya sa tanong nito, mas pinatunayan nito na hindi niya kinidnap ang kanyang mga anak. "Anong nangyari?" tanong ni Zachary. "Wala lang, ibaba ko muna ang tawag." Wala na sa mood si Charlotte na abalahin pa siya dahil nakaramdam siya ng inis at pagkadismaya sa oras. Walang ibang salita, bigla niyang inend ang tawag. Sa kabilang dulo ng telepono, hindi makapaniwala si Zachary na naglakas loob na ibaba ni Charlotte ang tawag. Nagsalubong ang kilay niya nang maalala ang mga sinabi niya kanina. "Mr. Knock." Nakita ni Ben kung paano napuno ng galit ang mukha ni Zachary nang ibinaba ni Charlotte ang tawag, at maingat niyang ibinuka ang kanyang bibig para pakalmehin siya. "Sinabi sa akin ni Reyna kanina na nagkasakit si Mrs. Berry. Nasa ospital ngayon si Charlotte. Siguro masyado siyang nag-aalala kay Mrs. Berry. Iyan ba ang alinman sa aking negosyo?" Malamig na bawi ni Zachary. "Ako ba ang nagpasakit kay Mrs. Berry?" "Hindi, ang ibig kong sabihin. Tumahimik ka na lang." Sinaman siya ng tingin ni Zachary habang hinahawakan niya ang susi ng kanyang sasakyan at naghahanda ng lumabas. "Zachary, saan ka pupunta?" Papasok pa lang si Sharon sa kanyang villa nang sumugod siya palabas.
Ako ay nagbabalak magluto nitong mga king crab na binili ko kanina. Dapat sabay tayong maghapunan ngayong gabi. Umalis si Zachary nang hindi tumitingin sa kanya. Busy ako. Zachary, tawag ni Sharon sa desperasyon ng ilang beses. Nang makitang hindi siya pinansin ni Zachary, galit na galit si Sharon kaya napapadyak niya ang kanyang mga paa sa frustration. Gusto niya gumugol ng napakaraming oras at pagsisikap para makuha siya, ngunit itinuring niya ang kanyang pag-iral na parang wala. Nang bumalik siya noong isang araw, medyo mainit ang ugali nito. Ngunit pagkatapos noon, naging lalo siyang lumalayo. Ang lahat ng ito ay dahil sa babaeng iyon na si Charlotte. Sa tuwing naiisip ni Sharon ang babaeng iyon, nagngangalit ito sa galit. Gayunpaman, hindi siya madaling masiraan ng loob. Kahit papaano ay nagkaroon pa rin ako ng suporta ni Lolo Noct. Miss Blackwood, ano ang dapat kong gawin sa mga alimango na ito? Maingat na tanong ng isang katulong. You guys can have it yourself, malumanay na sabi ni Sharon habang tinatawagan si Lolo Noct. Kaagad, ang kanyang boses ay nagbago sa isang mas malambot at mas mahinhin na tono. Lolo, nagluto ako ng paborito mong vegetarian na mga pagkain. Dapat sabay tayong mag-dinner. Nasa ospital ako, hindi mo kailangang mag-effort, sagot ng matandang Mr. Noct. Ano, nasa ospital ka? Napasinghap si Sharon sa gulat. Anong nangyari? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi, aksidenteng nabangga ng driver ko ang isang maliit na bata. Inaasikaso ko ang mga bagay sa ospital ngayon. Siya ay sumulyap sa kanyang relo. Kung hindi mo nabanggit kanina, nakalimutan ko na ang oras. Malapit na mag-alas 8 ngayon. Paano kung ipadala mo ang pagkain sa Seren Hospital? Sige, magsisimula na akong maghanda. Tinapos ni Sharon ang tawag at tinawag ang kanyang mga kasambahay sa kusina. Pinatulong pa niya ang kasalukuyang kusinero ng tirahan ng mga Noct. Nang maisara ang pinto ng kusina, tumabi si Sharon habang kinakalikot niya ang kanyang telepono. Bilasan niyo. Naghihintay ng pagkain si Lolo Noct. Hinimok niya sila. Oo miss, mamaya, sasabihin mo na ako ang gumawa ng pagkain, okay? Oo, naiintindihan. Kabanata 310. Nakatayo si Robbie na naghihintay sa harap ng emergency room. Ang kanyang maliit na larawan ay nagpapakita ng malinaw na mga palatandaan ng pagkabalisa at pagkahapo. Nagugutom ka ba? Binigyan siya ng matandang Mr. Noct ng hamburger kasama ng isang tasa ng juice. Maya-maya lang dadating ang masustansyang pagkain na inorder ko. Dapat mong kainin ito para mapuno muna ang iyong tiyan. Ayos lang, salamat. Nanabik na tumingin si Robbie sa hamburger, at isang malakas na ungol ang lumabas sa kanyang tiyan. Agad naman ang mukha niya ay namula sa nakakahiyang tunog. Paanong hindi siya gutom? Dati, kakain siya ng maliit na merienda pagdating niya sa bahay ng alas 3:30 bago maghapunan sa alas 6. Ngunit ngayon, walang merienda. Ni hindi man lang niya nagawang uminom ng tubig, lalo pa hapunan. Sa ngayon, pagod ang buong katawan niya. Ang mukha ni Robbie ay isang masakit na lilam ng puti, at ang kanyang mga labi ay mukhang lubhang tuyo. Paminsan-minsan, inilalabas niya ang kanyang maliit na dila para basahin ang kanyang mga labi. Kumain ka na. Hinati ng matandang Mr. Noct ang burger sa dalawa bago niya iniabot ang kalahati kay Robbie. Hindi ko matatapos ang napakalaking burger na nag-iisa, kaya bakit hindi mo ako tulungan? Sigurado akong itinuro sa iyo ng iyong mga guru iyan, na ang mabuting bata ay dapat laging tumutulong sa iba. Sige, walang ganang tinanggap ni Robbie ang burger. Ang mga matatanda ay dapat kumain ng mas kaunti. Ito ay mahirap para matunawan ka mamaya. Cool niyang sabi. Tama, natatawang sabi ni Spencer. Bilasan mo, kainin mo. Kumain ka muna, kailangan kong hanapin ang kapatid ko. Napalunok ng laway si Robbie habang naluluhan na nakatingin sa burger. Pero kahit isang kagat ay hindi niya ginawa ito. Sa halip, maingat niyang kinandang ang burger at tinungo ang elevator. Napuno ng kuryosidad ang matandang Mr. Noct nang makita niya ang kanyang mga kilos at nagpas siyang sundan si Robbie ng palihim. Ang unang ginawa ni Robbie pagdating sa ibaba ay humingi ng plastik na baso na may tubig sa malapit na nurse.
Pagkatapos niyang matanggap ang baso ng maligamgam na tubig, naglakad siya papunta sa kwarto ni Ellie. Pagdating niya, mahimbing na natutulog si Ellie sa kama kasama ang isang nurse na kasama niya sa tabi ng kama. Ellie, mahinang tawag ni Robbie, ngunit bahagya siyang gumalaw dahil nasa mahimbing na pagkakatulog. Dahil sa ayaw niyang gisingin, ibinigay ni Robbie ang tasa ng maligamgam na tubig at ang hamburger sa nurse. "Miss, pwede mo bang ibigay ito sa kapatid ko kapag nagising siya?" Mahinang tanong niya. Sa labas ng silid, hindi maiwasan ng matandang Mr. Knock na meron si Robbie na itinago ang hamburger, lalo na para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. "Binili mo ba ito para sa iyong kapatid na babae?" Nagtataka namang kinuha ng nurse ang pagkain sa kanya. "Bata, ikaw lang ay nasa 3 years old, ngunit alam mo kung paano alagaan ang iyong kapatid na babae. Mabuting bata ka talaga. Ako ang kanyang nakatatandang kapatid. Responsibilidad kung alagaan ang aking mga kapatid," determinadong sabi ni Robbie habang itinaas niya ang kanyang dibdib sa pagmamalaki. "Miss, kamusta na po ang kapatid ko? Seryoso ba ang kalagayan niya?" "Hindi naman." Nag-squat ang nurse. "Relax, gagaling ang kapatid mo, pamamaga lang ng tonsil. Kapag nakuha na niya ang kanyang gamot at nakainom ng maraming tubig, kaunting pahinga lang ang kailangan niya para ganap na gumaling." Masigla niyang sabi kay Robbie. "Sinabi ng aking mommy na ang mga pasyente na may pamamaga ng tonsil ay kailangang kumain ng mas magagaan na bagay, uminom ng mas maraming tubig, at kumain ng oatmeal." Bumaling si Robbie kay Ellie na puno ng guilt ang tingin. "Pero hindi ko makontak ang mommy ko o si Mrs. Berry, at wala akong pera pambili ng oatmeal kay Ellie. Magugutom siya kung wala siyang anumang bagay na makakain paggising niya mamayang gabi." "Oh." Ang nurse ay labis na naantig sa mga salita ni Robbie na nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong aalagaan kung mabuti ang kapatid mo. Maaari akong mag-order ng ilang oatmeal mamaya, paggising na ang kapatid mo, at sisiguraduhin kong papakainin ko siya." Dali-dali niyang sinigurado at ipinatong ang braso niya sa kanyang balikat. "Salamat, miss." Yumuko ng malalim si Robbie at inabot ang kanyang bag para maglabas ng storybook. "Aalis na ako dito bilang isang mortgage. Kapag nakabalik na si mommy, babayaran kanya sa oatmeal." Naramdaman ng matandang Mr. Knock na namumula ang kanyang mga mata mula sa nakita. Bahagyang umalag ang kamay na nakahawak sa kanyang tungkod. Ang mga aksyon ni Robbie ay walang alinlangan na nagpainit sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Kahit kailan ay hindi niya naisip iyon sa isang 3 taong gulang na batang tulad niya ay kusang loob na dinala ang napakabigat na pasanin at may malalim na pakiramdam and pasasalamat. "Napakahusay na bata. Ayos lang." Sinubukan ng nurse na tanggihan ang alok niya. "Kunin mo lang." Determinadong sabi ni Robbie. Napilitan ang nurse na itago ang kanyang libro pansamantala sa kanyang pagpipilit. Mabilis niyang ibinalik sa kanya ang burger. "Hindi pwedeng kumain ng burger o uminom ng juice ang kapatid mo. Dapat kumain ka muna, hindi ka pa kumakain ng hapunan, tama?" "Oo." Tinanggap ni Robbie ang burger at gusto ng lagukin ng juice, ngunit hindi siya kumilos para kainin ito. Sa halip, binalot niya ng masinsinan ang burger bago niya ito ligtas na inilagay sa kanyang school bag. Kapag gising na si Jamie, makakain na siya.